Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si Stellar o mas kilala sa kanyang token na XLM. Marami po ang nagkakamali na iniisip na si Stellar ay parang simpleng cryptocurrency lang kagaya ni Bitcoin or ni Ethereum. Pero ang totoo, si Stellar po ay hindi lang basta coin. Isa siyang buong network at protocol na kayang mag-connect ng iba't ibang financial systems sa isang mabilis at mura na paraan. Ang main goal po niya ay gawing simple at accessible ang cross-border payments at tokenization ng assets. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, paano nga ba gumagana si Stellar? Si Stellar ay gumagana bilang isang decentralized network ng mga servers. Ibig sabihin, wala siyang central na boss na nagbabantay sa lahat. Ang bawat server ay tinatawag po na node at lahat sila ay konektado. Kapag may transaction na nangyayari, nagkakasundo ang mga nodes gamit ang Stellar Consensus Protocol or SCP. Dito po pumapasok ang kanyang kagandahan. Dahil sa SCP, hindi kailangan ng malakas na computer power tulad po ng ginagamit ni Bitcoin sa kanyang proof of work. Kaya mas mabilis ang transactions at mas mura ang gastos. Dahil mabilis at low cost yan or mura ang transactions dito kay Stellar, mas nagiging attractive po siya sa mga negosyo at financial institutions na gustong magpadala ng pera globally. At kapag mas maraming gumamit ng kanyang system, mas tataas po ang demand kay XLM. Ano naman po ang Stellar Consensus Protocol or SCP? Kung si Bitcoin ay gumagamit po ng proof of work at si Ethereum ay lumipat sa proof of stake, si Stellar naman ay may sariling paraan gamit ang SCP. Ang SCP ay nakabase po sa tinatawag na Federated Byzantine Agreement or FBA. Dito, bawat node ay pumipili po ng sarili niyang trusted quorum set para itong listahan ng ibang nodes na pinagkakatiwalaan niya. Kapag nagkaroon ng transaction, hihingi ng confirmation ang isang node mula sa kanyang quorum set. Kapag nagkasundo po sila, dito lang masasabi na valid ang transaction. Dahil interconnected po ang mga quorum sets, mabilis na nakakarating ang agreement sa buong network. Ang kagandahan po dito ay mas decentralized ang sistema. Hindi kayang kontrolin ng iisang grupo o entity ang buong network. Ang ganito pong klase ng consensus ay nagbibigay po ng trust or pagtitiwala sa mga investors at institutions. Kapag alam nilang hindi po basta-basta makokontrol ng iisang grupo itong si Stellar, mas lalaki po ang kanilang kumpiyansa na gamitin ang network. Ano naman po ang role ng anchors? Ang anchors ay ang nagsisilbing tulay ni Stellar sa pagitan po ng digital world at saka real world assets. Sila ang mga regulated financial institutions tulad po ng bangko or remittance companies. Halimbawa, kung magdideposito ka ng $100 sa isang anchor, bibigyan kanya ng $100 token sa Stellar Network. Kapag gusto mo namang i-withdraw, ibabalik mo ang token at ibabalik ng anchor sa iyo ang equivalent na fiat money. Ito ang dahilan kung bakit nagiging madali ang cross-border payments. Halimbawa, galing ka sa US at gusto mong magpadala ng pera sa Argentina. Magdedeposito ka ng US dollar sa Anchor sa US. Bibigyan ka ng US dollar token. Gamit ang Stellar Decentralized Exchange, pwede agad itong i-convert sa ARS token. Pagdating po sa Argentina, ang Anchor doon ay magbibigay po ng ARS cash sa tatanggap.
Kung mas maraming anchors ang sasali, mas magiging malawak po ang paggamit kay Stellar. At kapag lumawak ang paggamit ng tokenized assets, tataas po ang liquidity at demand kay XLM. Ano naman po ang Stellar Ledger at Network Operations? Lahat ng transactions kay Stellar ay nakarecord po sa tinatawag na Public Distributed Ledger. Ito ay ina-update kada 2 hanggang 5 segundo, 2 to 5 seconds. Kaya halos real-time ang confirmation. Ang native coin ng network ay si Lumen or XLM. Hindi mo kailangang gumamit ng XLM sa lahat ng transactions. Pero kailangan mo ng kaunting XLM bilang transaction fee at para may minimum balance sa account. Ang purpose po nito ay para maiwasan ang spam at mapanatiling secure ang network. Merong ding built-in decentralized exchange or DEX itong si Stellar. Ibig sabihin ay pwede ka pong mag-trade ng assets direkta sa ledger. Halimbawa, pwede mong i-trade ang USD token papuntang Euro token o kaya direkta sa XLM. Ito po ang siyang nagbibigay ng seamless conversion sa cross-border payments. Dahil po sa bilis ng ledger at presence ng DEX, nagiging mas competitive si Stellar laban sa ibang crypto networks. Kung mas gagamitin po siya para sa international trade at remittances, posibleng magbigay ito ng long-term value kay XLM. Sa kabuuan, si Stellar ay hindi lamang po basta cryptocurrency. Isa po siyang buong financial network na may sariling paraan ng consensus. May sistema ng anchors at may built-in na decentralized exchange. Ang kanyang focus ay nasa mabilis at mura na cross-border payments, bagay na malaking tulong sa global economy. Kapag mas marami pang institutions ang gumamit kay Stellar, hindi lamang po tataas ang adoption, kundi posibleng tumaas din ang presyo ng kanyang XLM token. Kung ikukumpara po natin siya kay Bitcoin na mas nakikita bilang store of value, si Stellar ay mas practical sa real-world financial transactions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.